Are you ready? Ready. Hi, Kasosi. Kaya, sinabi. Welcome ulit sa aming podcast, episode number 2. Bakbaka naman ito. Napag-isipan namin ni Lia na itigil na tong kalokohan na to. Sorry, hanggang episode 2 lang na kaya namin. Hindi namin nakaya yung bashers. Agad! Wala pa nga eh. Isip namin na since nung episode 1 is pagpapakilala, yung introduction kung sino kami, paano kami nag-start, paano kami nagkakilala, at gano'n namin kahit ang isa't isa. Hala. Etong episode 2 is about One eternity later. nawala na siya. Parang hindi kami nag-rehearse. Hindi nga. hindi talaga. Isang So, lang yun eh. Episode 2, pinamagatang first timer. So, kasi kami ni Lia, first time naming mag-ibang bansa. Kaya, gusto namin i-share yung experience namin para dun sa mga taong magkakaroon ng experience na first time din nila makakaalis ng ibang bansa. Kung sakaling hindi man dito sa UK, mamaya mo sa ibang lugar, sa ibang bansa, ganon. So, simulan na natin kay Lia. So, ikaw ba, Lia, bakit ang ganda ng kutis mo? Di ba sabi mo first time mo to? Nung makaalis na ibang bansa. Na-imagine mo ba na kasi nung unang kwento mo nung episode 1 natin is parang wala kang plano eh. Ay, hindi naman sa walang plano. Ang nag-apply for you is yung kapatid mo. Yeah. Pero tumatak ba or sumagi man lang ba sa isip mo na gusto mong umalis or mag-ibang bansa? Actually, nasa plano na talaga nung mama ko na Ayan! Ang galing mo dyan! Oh. sorry. Dito ba? Hindi. Dito. Hindi, nasa plano na kasi ng mama ko dati pa. Kaya ako nag-nursing kasi para mag-abroad. So, automatic na yun na once nakuha mo na yung license, nakakuha ka na ng enough experience. Talagang mag-abroad. Pero hindi ko in-expect na UK yung start ko. Kasi in-expect ko sa Saudi talaga ako magsistart. I remember, sabi mo nga, gusto mo doon pumunta. Kasi nga yung best friend mo. Yung best friend ko. Saudi siya, no? Saudi. Yes. At nasa Saudi pa din siya ngayon. Paano yung best friend mo? Hello, May. Hey girl. Hello, May. Hello, Inkfish. Pasensya ka na kung hindi kanya binanggit ng unang episode. Sorry na. Umiyak siya after nung namin, taping. Nung review namin. Pinagsisiyan ko. Nakalimutan kong banggitin ang name mo. I'm so sorry, Inkfish. Susunod pa tayo na babanggit. Yung mga nagpa-shoutout, grabe, hindi pa kami naglabas ng first episode. Teaser pa lang ng photos. Talagang ang dami na nagpa-shoutout. So, sige, mag-name na kami. Name drop. Bonggalo! Okay. So, yes, mabalik nga tayo doon. So, yun nga. So gusto mo rin talagang nasa plano din. Nasa plano na. So, walang choice. Talagang hindi na nabigyan ng second doubt. Talagang straight. Paalis ka daw. Alis talaga. How about you? Ako. Wow. May tono. Anong tawag dito? Actually, hindi ko nga naisip na mag-nursing. Di ba nakwento ko nga sa'yo na hindi ko talaga plano mag-nursing. Yung school lang na in-applyan ko is Tama. walang ibang course na ino-offer kung hindi doon. Kaya lang naman ako Uy, tissue. Wait lang. Kaya lang naman ako nag-apply din sa school na yon. Kasi nag-apply din doon yung crush ko. Yun pala yun. Nag-entrance exam. Nagkataon na. Lumandi. Okay, fine. Nagkataon kasi na yung school na pinag-applyan namin for entrance exam, dun sa school na nandoon yung course na gusto ko, dun siya pumasa. Which is, by the way, UP yun. Wow.
ako hindi ako pumasa for the course na gusto ko. Yeah. Ngayon, yung sa second school na pinuntahan ko, which is yung Makati Med nga, meron silang School of Nursing. Hindi naman siya pumasa, ako naman ang pumasa. So, Parang huli na kami nag-take ng exam nun. So, kumbaga kung patatagaling, kung hindi ko kukunin yon next school year na ako ayokong matenga. yep. Ayun, Pala so, yun. Love yes. story pala siya, Kapangyarihan pero ng kalandian. naging tragic. Pero ano naman, naging maganda naman Yeah, kinalabasan. exactly. So yun, so hindi ko rin plano na mag-ibang bansa. Hindi ko nga naisip na yung nursing is pwedeng maging way for me para makapag-ibang bansa. Hindi ba sinabi ni Tito sa'yo na like sa course, ano ba siya, like kung anong kukunin mo, ganyan? Hindi naman. Yung kapatid ko, pinipili niya ako magkuha ng nursing. Pero kung di ako nakapasok dun sa school na yon, kung saan siya nanggaling din, hindi naman ako mag-nursing eh. Iti-take ko yung gusto kong course na Yeah. Kaya, ayun. So, wala nga akong planong umalis. After ko actually makagraduate, ang gusto ko talaga, ang dream ko talaga maging trabaho is magtrabaho sa call center. I know. So, yun. Nagtrabaho sa call center. Laki kaya ng sahod, Lumaki yung kita. Oo, ang laki ng sahod. Nag-enjoy na nga ako dun kasi nakakuha ako ng account na weekends off. Tapos, off din kapag holiday. So, wala kaming pasok pag New Year at saka Christmas, ganyan. At saka kapag mahal na araw. Ayan, so, ando dun lahat. Tsaka malaki yung sahod. At saka kapag masipag ka, kikita ka ng pera pag masipag ka talaga. Oh, nice. Dito, hindi kagaya dito, pag masipag ka, bibigyan ka ng extra work. Ayan. Tsaka extra tax. Yeah. Okay lang yung tax eh. Ako, naiintindihan ko yung tax eh. Yeah. Kasi dito naman may napupuntahan naman yung tax eh. Ayun na nga. Yun nga lang, pag masyado ka masipag, masyado kang ginalingan. Ayan. So, okay na ako na Nadadag. tanga-tangahan na lang. I know, right? Yun na nga. So, ayun. Tapos, pero yun na nga, exactly. Wow. Nagplano din ako umalis nung nakaalis yung kapatid ko. At saka yung nakikita ko yung mga kabatch ko na, nagpunta sila sa ganito, nagpunta sila sa ganito. Pero mga ibang bansa na mga ano. Tapos sabi ko, parang gusto ko rin yun. Baliban dun sa kinakwento mo na nagkaroon ng problema dun sa pagpunta mo dito with yung palipad ninyo. Kasi na-delay yung flight nyo nun, no? Na-delay from NAIA, kaya NAIA, bakya naman magbago na kayo. Oo nga pala, bago tayo baka mamaya na naman, maiyak ka na naman. I-name drop mo na yung mga kasama mo doon. Sino ba yung mga kasama mo doon nung na-stop yun? So, bali, apat kaming sa batch namin. So, sa batch namin, apat kami. Ako yung pinakabata, ako pa yung nag-isang babae. So, kasama ko doon si Kuya Mark, si Don, at si Kuya Fifi. So, sila yung, kumbaga, so, parang nagkausap-usap kami ng maayos nung day na nung flight namin. So, imagine, hindi kami magkakakilala, strangers kaming lahat. Tapos, bigla kaming na-stranded sa Turkey. So, parang nagkaroon kami ng teamwork. Doon kami naging close, kumbaga, kaagad. Kasi wala kaming choice kundi mag-communicate sa amin, ganyan. Otherwise, hindi kami makakapunta dito ng UK. So, dahil doon, feeling ko parang naging close kami at somehow, parang from there. Ayan doon ha, ayun na shoutout na, oh my God. Okay, sila pala yung mga nakasama mo. Yeah. So, paliban dun, sabi mo, di ba nagkaroon ka ng struggle na yung paglapag nyo dito, kasi dinrap kayo sa may cherry tree. Puro challenges, yes. Puro challenge. So, hindi kami drinap off kung saan kami magsistay. So, nilakad pa namin all the way papunta dito sa kung saan ngayon itong room na ito. Yes. Oo, ano to? Sa may Addison surgery. Yes. So, from the beginning, beginning. In the bininging. Mabash tayo, girl. Ay, sir. Wala yun. Sorry. Cut. Charit. Dito ka na pala talaga nag-start sa Tingnan mo, may lumot na nga ako, di ba? Wow, yang naman ako sa lumot. Sana all. Kung ganyan na may itsura ng may lumot, di sana may lumot na lang ako. Grabe naman. So, ayun na nga. So, di ba, yun na nga. Yun na. Di ba? Ang dami niyong nuggets. Salamat. Ano ba yan? Ang kailangan niyo dito sa podcast namin, pasensya. Sino pala yung unang mga nakasama mo dito sa flat?
So, nung una, si Kuya Fifi, kasi nagkahiwalay kaming 4. So, magkakasama kayo sa flat? Si Kuya Fifi lang yung kasama ko. Si Don, tsaka, Ah, si Kuya Mark, tsaka si Don, yung sa taas naman. Bentham din sila, pero sa taas. okay. Although, yung room nila parang, Kasi meron kasi nagchismis. ang dito 10 floors sa Bentham eh. Wow! Okay, sa taas. Okay. May Yeah. kasama kayong iba na... may Pilipino ibang din. Pinoy. So, Dito sa flat na to. So, 3 kami dito nung una. Tapos, So, kung tatlo... Sorry, kinakat Yeah, kita. yeah. Kasi 4 yung kwarto eh. Ay, actually, 5 nga eh. So, never nagamit yung pang 5 kwarto. never. So, 4 kayo. Kung 3 kayo na Pilipino, sino yung isa? May Pinoy din? empty. May nauna na dito na nag-iisang Pinoy. Tapos nilagay kami dito ni Kuya Fifi. So since gusto magkasama kahit parang dalawa-dalawa, so nagsama si Kuya Mark tsaka si Don. Doon sila sa taas. Okay. Tapos lumipat din sila eventually. Okay. Yes, Tas the ikaw, boys. nagstay ka na Yeah. dito. Nagstay. Hindi na ako umalis. Inangkin ko na itong flat na ite. Medyo sobra ka na dyan. Ay, grabe naman. Pero nung mga sabihin ko sana, ang kapal mo naman, inangkin mo na to. inangkin, hello, may isang time, nakalimutan ko anong year yun, 2018. Ikaw lang mag-isa. Parang 6 months, mag-isa lang ako dito. So, imagine nyo, ang laki-laki nitong flat. Tapos, pero hindi sumagi sa isip ko na matakot or whatever. Hanggang sa may isang, yun si Kuya Joe, bigla niya akong tinakot, ala, mag-isa mo lang pala sa flat. Hindi ka ba natatakot? Kuya Joe, Solana? hindi. Sige! Si Kuya Joe. Si Joe! Okay. Joe. Si Joseph. Yes, Okay. yes. May bago kaming Hello, Kuya name Ju. drop. Hello, Kuya Ju. So, Okay. yun. Ako, 6 medyo... Tapos na. Charot na. Ayoko na. Saktan na ako. Ayoko na. Stop this. Ha? Nung nag-start naman ako, medyo maswerte naman ako nung dumating ako dito. Yung excited kasi for me the first time ko. Tapos yung paglapag namin na ang lamig. So, ang saya-saya ng feeling. Na yung walang aircon pero ang lamig-lamig. Dumating ata kami mga alas 10 or alas 11. So, kaming magkakabatch nung dumating kami, sinundo kami nung parang head nung agency, ka-partner na agency ng BM Cart. Tapos, usually nga daw, di ba sabi mo, yung mga pag-grocery. So, hindi kami na pag-groceryhan kasi nga gabi na. Pero, dinala niya kami sa Sainsbury. Tapos, pinapili niya kami anong gusto namin. Parang, isang cereal, isang gatas, tas kung may ano pang gusto namin. So, 3 yun. Tumuloy ako sa cherry, hinatid niya kami sa cherry tree. Nung dumating ata kami, ang sumalubong sa amin si Joy naman. Joy! Ang name drop. Si Joy Castres. Hala. Ayun nga, so siya yung tapos nung first time ko, mga Pilipino rin kasama ko noon. Kasama ko sa bahay, si Grace, si Gracia. Kasama natin ngayon. Tsaka kay JJ. Okay. Bagong name drop. Kami na. So, Ang dami. ayun, so sila yung kasama ko noon. Tsaka si si Candy. Okay. 4 pala yung kwarto doon. May ibang lahi. Oo. Pero nung dumating ako na sa Pilipinas si Kuya Jay, hindi ko pa siya namimit. Medyo seryoso pa nga siya noon eh. Akala ko medyo masungit pagkatapos walang kalugang po siya. So yun. So, wala nang masyadong struggles nun. Nag-a-adjust pa yung imagination ko kung nandito nga talaga ako sa UK. So, nung nag-start ka na mag-work, may mga struggles ka ba? Saan ka ba unang napuntang area? Huwag ka magbanggit ng ward. Bawal yun. Yeah. Anong specialty ng area na napuntahan mo? Geriatrics. So Okay. elderly, Okay. So, nung first day mo doon, kamusta First naman? day. Hindi ko na maalala kung anong nangyari nung first Bakit pa day, natin ito pero- ginagawa? Kasi, pass na. Pass ba? Ay, tigilan na natin to. Hindi lang kasi ang brain. So, pag lumagpas na doon yung memory, wala na. Okay. Hindi na Ano siya na lang? nababack up. Ano lang yung nag-leave sa'yo ng mark na parang masasabi mong
this is too much, ganun. Parang ganong struggle na, ganong level ng struggle. Actually, supportive sa akin yung supportive sa akin yung mga staff. Nung dumating ako, may mga Pinoy na din na kakastart pa lang din. So, hi Ate Ruby. Si Ate Ruby talaga yung kasi nung dumating ako doon, ako yung pangalawang Pinay. So, itong si Ate Rubes, nasiyahan siya kasi may kasama na siya ibang babae sa ward namin. Puro lalaki yun na Pinoy yung kasama niya. Lagi siyang nabubuli kasi nga nag-iisa lang siyang babae, ganyan. Tapos nung dumating ako, so parang ako yung trinit niyang bunso. So, siya yung nag-guide sa akin doon and everything. Tapos yung senior nurse namin, Pinoy din, yung mentor ko, si Ate Army. Hey. Parang wala namang struggle. Pag hindi ko alam, nagtatanong ako, helpful naman sila. Actually, wala nga talaga akong parang elderly experience na ward from Philippines. So, parang lahat bago sa akin. So, doon ko na natutunan. Okay. So, hindi ka nahihirapan mag-adjust ba? Kasi wala naman akong experience. Tinuruan lang ako. So, kung ano yung tinuro sa akin, finalo ko lang. So, hindi ko alam na wala kang hospital experience sa Pilipinas. Meron sa delivery. Kaya parang hindi niya bago sa'yo ang loss. Yeah. Masanay akong nasa loob ng room, sa salon ng baby, magdadamit sa baby, mag-i-inject. Mas sanay ako doon. Although may... Nasanay magsalo ng baby, kaya yung iba, they sleep through. Grabe naman. Okay, next question. Tama mo. Torture pala to. So, ikaw. Ako ay isang Pilipino. Ay, akala ko sabi, ako'y... What? Ay, post mo yan. Baka alam ko na yan. Hindi ako kakanta. Cherry. Nagil ako nung onte kasi hindi kasi ako perfect kagaya mo. Joke lang. Nung una, nag-struggle ako kasi nga iba yung routine. Nagkaroon kasi ako sa Philippines kasi naggaling ako ng theater. So, surgery din. Pero, nagkaroon kasi ako ng experience sa bedside. Kasi from theater, nilagay nila ako sa surgical ward. So, nag-bedside ka rin? Nag-bedside din ako. Pero hindi siya elderly. So, hindi... Ano siya? Mix siya OB-GYN pa din? Medical, surgical din siya. Pero wala masyadong elderly. Laging lahat bibigay lang ng gamot. Yung wala ko yung trabaho ko lang sa ward na yun, magbigay lang ng gamot. Yun lang talaga. So, parang functional nursing kasi yun eh. Hindi. Parang na-rotate somehow. Pero mas more on yung nalalagay kami sa delivery. Sa delivery. Okay. So, okay lang ba? Okay. Ituloy ko. Kasi parang gusto mo ikaw ulit eh. Hindi, okay lang naman sa akin. Actually, itong episode na to para kay Lian. Ayan. Ano pa to? Ang hirap kasi next time naman baka gusto nyo kaming sponsor ng request. Ano ba to? DJI. Kaya naman. Na microphone. Tapos, ayun, struggle ko is, kasi iba yung routine ba? Iba yung routine. Tapos, nahirapan din ako, intindihin yung first time, although nagtrabaho ko sa call center sa Pilipinas, yung accent kasi nila, it's either American accent or, yung accent ng mga taga New Zealand. So, dito minsan kasi diba may ibang lahi, merong, iba, yung tone. Yung tone, tapos paano na. So, minsan nahirapan ako in terms of handover. Tapos, hindi rin ako sanay kasi iba yung routine nila pagdating sa handing over. Minsan, kasi nag-handover sila about the patients. Don't time na nag-start ako, nag-handover sila nung plan lang nung pasyente. Wala yung history. Usually, kasi pag nag-handover sa amin, kahit sa Pilipinas, sa pinagtrabuhan ko, i-handover yung history, tapos yung plan. So, walang ganon. Syempre, bago lang ako, ayoko naman bigla akong magtanong, tapos parang bibo-bibo ang dating is magtatanong ko, anong history? Mga ganon. Or minsan, kailangan ng x-ray yung pasyente, or kailangan ng scan. Anong klaseng scan? Tapos, hindi rin nila alam. So, hindi ko alam kung normal yun. So, ang hirap, ang laking adjustment for me kasi ang tendency ko is I have to read the patient's notes all over again para lang makilala ko yung pasyente. Ayun, yun yung medyo struggle.
So, magmaganda naman yung support system din. Masaya naman. Yun nga lang, sobrang toxic nung area kasi namin. Sobrang busy. Kasi, medical na siya. Tapos, first time ko mag-medical, isa pa yun. First time ko mag-medical, ang daming ginagawa. Pero ang dami ko natutunan. Nung umalis ka ba, ano bang, mo nun? In terms of finances, may pocket money ka ba? Ano bang naging setup mo nun? Yung pocket, nung umalis ako, yung pocket money ko, basta parang nasa 300 pounds siguro yun. So, yung sweldo nun, parang end of the month pa, di ba? Yes. Once a month kasi ang sahod dito kung yun yung naitatanong, no? So ako yung 15-30, no? Sa Pilipinas. Sabi ko kailangan tipirin. So dati, ewan ko, yung 300 pounds talagang tinipid ko. Tapos, nakakain naman ako ng maayos. Pero, yung takot ka nga gumastos. Kasi, Tapos convert ka ng convert. Yung parang, ay, ganito na to. Ay, hindi naman ako nag-convert. Ako nung una. As in, convert ako ng convert. So, ang dala mo is 300 pounds. So, parang tinipid ko. Pero, madami naman kaming mga nakilala dito na parang pinapasya kami dyan sa town, na dito yung kung saan ang mura, kung saan dapat mamili, ganyan-ganyan. So, nag-guide naman kami ng maayos. Ganun din sa amin. ang minute kasi namin, yung kabatch ko kasi, kilala si Fifi para magkasamahan sila sa trabaho. So, minute kami ni Fifi at saka ni Joy. Sila yung nag-tour sa amin sa town. Tinuro sa amin yung dati pag nagsisimula ka, ang lagi daw usually pinupuntahan ng mga Pinoy is yung chicken hut. Kasi mura yung chicken doon. Tapos, okay naman. Masarap na. Medyo maalat, pero alam mo yun, pwede na. Tsaka mura nga. Ako nung nag-start ako dito, kasi umaasa ako sa reimbursement. May reimbursement kasi yung IELTS ata yun, if hindi ako nagkakamali. Tsaka meron pa isa eh. So, may reimbursement dapat ako makukuha. So, doon ako umaasa. Nung tumapak ko dito, ang pera ko lang ay tumataginting na 20 pounds. In fairness naman, survive naman kasi ang mura naman kasi ng pagkain nung time na nagsimula ako Tama. Nakakabili ako ng itlog. Isang dosena ng parang mga 1 pound something lang. Tapos yung tinapay, wala pang 1 pound. Ang madalas ang binibili ko nun, it's either tinapay or itlog. Tapos, palaman. Parang ketchup ata yun or mayo. Para meron akong pang spread lang. Puro sandwich lang. Tapos, nung one time na naubos na yung 20 pounds, lumapit na ako sa kapatid ko yung nasa Las Vegas. So, nagpadala siya ng pera. Tapos, biglang dumating yung reimbursement. Ayan. So, yun na. Tapos na yung struggle sa pera. Pero, nabuhay naman ako dun sa 20 pounds. At saka, hindi ko alam yung time nyo nung time kasi na nag-start ako, nauna ka kasing dumating, no? Yung time na nag-start ako, nung dumating kami dito, nauuso usually yung batch nyo kasi yun eh. Yung nagpapa-welcome, tapos may party, tapos may handaan. Hindi. Sa amin ba nag-start yun? Hindi ko alam. Kasi ang nag-invite sa amin noon is yung grupo nila doon. Sila Paul, si Don, si Mark. Yan. Tapos kasama nila sila Kim, sila Joy, yan, sila Elaine. Ayun. Tapos usually kasi, yun yung first time na dumating ako. Tapos nasa rectory pa sila eh. Si Nom, ang aking bestie naman dito sa UK, si Nom. Nung dumating din siya, actually, parang sila Kuya Mark din na nagpa-welcome. Naalala ko yung winelcome lang nila si Nom, pero umuwi siya na may TV. Alala mo yan? Parang nakwento yun eh sa lahat. TV. Buhat-buhat niya yung TV na binigay sa kanya na TV yata yun ni Kuya Fifi eh. Tapos na binili ni Don. Tapos nakabili si Don ng bagong TV. So hindi niya na kailangan ng TV. So binigay niya kay Nom since bago lang nadating si Nom. So binigay sa kanya. Yun naman dito na natuwa ako kasi maganda yung ewan ko sa ibang lugar pero dito kasi maganda yung camaraderie ng Filipino community. Okay. Kasi usually ganun naman eh.
sila rin yung kanya, hindi nagagamitin. Dito kasi usually, kapag, hindi naman basura, kapag patapon na kasi hindi na kailangan, may quality pa rin eh. Yun nga lang, kasi usually gusto nila mag-upgrade, ganun ba? Oo. Kung may mga struggles, ano naman yung masasabi mo na good things na nang happen. Unstruggle. Unstruggle. My unstruggles. Yes, what's your unstruggle? Lang bagong yung- pakikipagsapalaran as yeah. first timer na mag-ibang bansa. Well, yung English nag-improve. That's number 1. Dati. At saka yung support system mo, di ba maganda? Yeah. Kasi, nung high school, madami akong English-speaking na classmates. Talagang, kahit na mag-try ako mag-English, hindi ko talaga malabas. Kasi hindi ko alam. Siguro hindi ako talaga confident sa English ko and everything. Tapos, nung college, biglang wala na kasi nga yung mga kasama ko hindi naman nag-English. Tapos lahat kami parang same na, hindi naman kami ng language, dialect, ganyan. So, mas yun yung ginagamit namin. So, nung nag-aral ako ng IELTS, inaral ko lang siya para makapasa ako. Tapos, nung nandito na ako, nagamit ko na yung parang wala kang choice. Kailangan mo mag-English kahit nahihiya ka. Kahit, Ilang taon ka na ba dito? 6 years na siguro. Yeah, Accent 6. ka na ba? Wali. Yun nga nung umuwi ako ng Pinas recently, nung April, ang tanong sa akin, kasi nagkaroon kami ng mini reunion, tanong sa akin ni tita, yung mom ng classmate ko, sabi niya, sabi niya, may accent ka na ba? Yun ang unang tanong sa akin. Ang sabi ko, hindi po tita, colorum kasi ako. Yun yung sabi ko. Kasi sabi ko, kahit anong pilit ko, wala. Kung ano yung accent ko, yun na yun. Okay. Talagang Filipino, thick. Very thick. Filipino accent. What were you hoping ba nung umalis ka ng Pilipinas? Ano ang expectations mo? Kasi, yung parang, tawag dyan, parang, hindi ko alam ang word. Wait lang. Let me. Ngayon din? O bukas pa yan? Assignment. Ikaw, nung paalis ka, papunta ka dito, ano yung mga expectations mo na parang, ano to, UK to? Ay, may ganito dito, may ganito ganyan. I'm a Harry Potter fan. Yun lang yung masasabi ko. So, childhood talagang Harry Potter fan ako. So, sabi ko, yes, yung accent. Yun, actually, yung accent. Kaya yung English talaga yung, sabi ko, makukuha ko na, maaral ko na yung accent. Yes. Kasi nung high school, may English teacher kami na nanonood siya ng Harry Potter. Like, pinaulit-ulit niya hanggang sa na-acquire niya yung accent just by watching. So, na-amaze ako doon. So, ngayon, napupunta akong UK. Ang in-expect ko, ma-acquire ko siya. 6 years later, no. Hindi pa rin po. Ganun daw talaga pag color. Koloro mo. So, tama yung sagot ko kay tita. Pero yun lang yung nasa isip mo, no? Yung accent lang. Yung accent lang, tsaka yung maka-earn ng pera, yun lang yung expectation ko. Hindi na ako nag-expect anything more. Wala na. Kasi yung goal ko talaga para makapag-abroad, makasend ng money sa Philippines. Naisip na baka dito mo makita si Mr. Well, nag-isip din, actually, hindi ko in-expect. Pero yung mga kakilala, mga pinsan, mga friends talagang, uy, baka makahanap ka ng blue eyes dyan, ha? Mga ganyan. Ako naman parang, kasi yung typical na gusto ko sa guy, di ba? Hindi naman yung blue eyes, diba? Like what I've been telling you. Mas more on mga Zayn Malik kasi yung mga bet ko. Pero okay lang kung yung accent nila British din. Pero yung mukha parang Zayn Malik, yun kasi yung bet ko. Charot. Pala ng... Sorry, Zayn Malik. Hey, ay. Sana nag-watch siya, no? Kung sana maintindihan mo to. Maintindihan naman niya. Okay. So, ako, Unstruggles. ang aking unstruggles is, parang, pwede bang, assignment? Sabi ko na eh. Ako na lang mag-a-assignment. Maganda na nangyari siguro sa akin is, tawag dito, nakamit ako ng ibang tao
Ibang tao, ibang lahi, ibig Ibang sabihin. tao. Saan ka pala nakatira dati? Sa gubat. I wonder. Alien ka pala eh. Naka-encounter ka ng ibang lahi. Tapos, alam mo yun, hindi ko kasi na-expect na magkakaroon ka ng friends na ibang lahi. Yun na nga. Ganyan. Usually, iniisip ko kasi parang Pilipino pa rin, sa grupo pa rin ng Pilipino. At saka kumikita ka na, nakakapag-provide ka sa family mo. Yun yung mga magaganda. At saka totoo yun, dito ko na nakita yung sinasabi nilang family away from home. Yan. So, yun yung mga yun. Expectations ko, wala talaga ako masyadong in-expect nung nakapunta ko dito. Gusto ko lang talaga nun is makaalis kasi nga nakikita ako yung mga kakilala ko ng mga nurses na nakakaalis din. So, gusto ko lang una is makaalis. Kagaya nga nung sabi ko sa iyo nun is nag-apply na ako sa ibang lugar nun. Hindi nga, not necessarily dito nga eh. Kung sakali ba, Lia, kunyari meron kang chance, Matipid pala to. Lia Ampao. If you have a chance, what is it? I believe. Joke lang. Hindi. Kung sakaling, syempre, para sa mga nakikinig sa atin na, first timer na makakaalis, hindi pa sila nakakaalis, or kaya nakaalis na sila, tapos nakatapak na dun, kung saan man silang lupalop na ibang bansa na nakapunta. Ano bang sa tingin mo yung advice na maibibigay mo sa kanila as a first time? Bigyan mo kami ng Sige. Yung hanggang ilan ang kaya mo ibigay? Isa lang. Isa lang. Sige lang. Ito pa. Don't do it. Gagi! Ay, mali doon. Hindi, ang masasabi ko, dapat malakas ang loob talaga. Kasi may iba din akong na-meet na nung pumunta, nung before pa sila, nung nasa Pinas pa sila, before sila pumunta dito, talagang abroad ako. Pero nung dumating dito, parang nagsisi or parang bakit masyadong gloomy kasi England, kung alam niyo yung England, laging maulan, laging gloomy, laging malamig. So parang sa ibang mga tao nakaka-depress siya lalo na pag mag-isa ka. Ako gusto ko yung weather na yun. Yeah. So may nakilala din ako na friends na ganun yung naging experience. Pero since nga naandito na sila, nung una struggle talaga siya kasi nga yung weather hindi pa nakakatulong na malungkot ka tapos lagi pang madilim ganyan mag-isa ka. So yeah, yun yung sa mga nakilala ko nung una. Pero ako nung una ko dito, hindi ko na feel na lonely ako. Talagang yung first 2 years ko, so overwhelmed talaga ako sa place na gusto ko lagi nasa labas. Na-enjoy ko yung place. Tapos kasi support wise nga, talagang supportive. Tapos lagi kaming lumalabas. Lalo na si Ate Ruby, lagi na akong pinapasyal sa London. So parang lahat napuntahan ko mga museum. Yes, Ate Ruby, I love you. Ay. As in, kaya na-enjoy ko talaga. Kaya hindi ko naisip na, yung iba kasi for 6 months pa lang kakarating, uwi na ng Pinas kasi nga na homesick. Ako talagang, hindi mo na, yung iba after 1 year, umuwi na. Kahit yung mga kasama ko na dumating dito, parang after 1 year, umuwi, ganyan. Hindi ko naisip na umuwi at that time. Sabi ko, sige, after 2 years na lang. Tapos biglang nag-COVID. Naging 4 years later. Tsaka ka nakauwi. Kasi nung uwi mo na yun, nung time na... This year, pangalawang uwi ko pa lang yun. Sa loob ng 6 years. So, talagang na-enjoy ko yung UK, pamamasyal. Kasi lagi akong kaladkarin kasi ako kung hindi niyo po alam. So parang at least ngayon alam na nila. Kahit last minute. So kung meron po kayong gusto niyong ayain si Lia, Yes. Comment down below. Yun yung mai-advise mo sa kanila. No, dapat malakas ang loob. No, walang magba-back out. Pag as in tatagan, lalo na kung close ka sa family mo or kasi nga first time mo nga umalis, the first time mo mahihiwalay sa pamilya mo. So dapat matatag yung loob mo talaga. Na kaya mong mag-isa. Siyempre, hindi naman lahat ng tao parehas ng character mo. Yeah. Hindi naman lahat ng tao kailangan maging matatag ka. Hindi naman pwedeng ganun na, okay, matatag ako ngayon. Hindi naman ganun yun, di ba? That's Pero true. paano yung mga tao na anong masasabi mo sa kanila?
how to be a matatag person. Taglish? Eh di, just fake it. Sabi nga ni Rihanna, Ikaw ba nagsabi sa akin? yung Fake fake it it. till you Yes. make Again, yes. Hirapang nag-struggle ka, nag-homesick ka. Then, isipin nyo lagi kung ano ba yung reason bakit kayo umalis in the first place. Tama. Kung hindi kaya, pretend na lang na kaya mo hanggang sa nagawa mo na siya. Pero Just syempre, keep may hangganan going. yan. Baka Oo. mamaya, nagpe-pretend ka tapos baliw-baliwang ka na pala. yung kaya. Pero, Yeah, tama. ngayon, Tsaka, what I can suggest is, Mm, find your group. mm. Kung kunyari you're one of those people na hirap kayo, find your group. Kasi kahit na sabihin mong marami yung or malaki dito yung community ng Filipino, hindi lang po pwedeng lahat kayo magkakasama sa isang Yun may nga. kanya-kanya pa rin silang Yeah. grupo kasi may kanya-kanyang vibes yan, may kanya-kanyang, oy, ito yung trip ko, yun yung trip niya, hindi kami magka-vibes, gano'n. At Hanapin tsaka, mo yung grupo mo. tsaka talagang iikot ka. Hindi naman kaagad-agad mahanap mo yung Yes. yung mga ka-vibes mo, ka-wavelength. So talaga magiging part ka ng mga groups In hanggang short, sa give it time. yes, that's I-try true. nyo pero give it time. Yeah, go lang. Just keep swimming. Just keep swimming, just keep Yeah, yan talaga as in just keep swimming sabi nga ni Dory. Si Lori. Ha? Si Dory. Dory. Akala ko Lori. Okay. How about she? Wala, parang sabi mo na lahat. Oo nga, Okay yan. na. Tapos na episode 2. Ano bang- Aba, ako how? What I can suggest for everyone is Ako, ang masasuggest ko is kung yung first time mo, Hindi, tapos second mag-iiba. time. Kunyari second time. Hindi, paano kung third time? Ay, ayoko na nga. Kung first time mo, mag-ibang bansa, no? Hindi. Local Sige, lang. local. First time mo mag-local. Bakit binabasag mo ako? Hindi kasi may, Daling may magtanong, no? Ay, Ngayon ang hirap mag... Ha? Hirap ako eh. Ha? Hmm. Sabi ko sa'yo eh. Pwede itulog ko na lang to. Total lang, mukhang inaantok eh. What's the first thing that comes to your mind? Food. Bring food from the Philippines. This is one of the advice na I took and I swallowed. Parang iba na yung topic natin dito Ito yung isa sa mga Sabi ko na eh, ADHD. Nalihis na natin na lang ibang topic na episode 3 na po tayo. Akala ko 4. What I can suggest is you need to learn how to unlearn. Ay, Kasi, English. sa dami ng experience mo sa Pilipinas, akala mo you know it all na eh. Minsan may ganong tendencies tayo eh. Unconsciously, ganun tayo minsan eh. May mga tao, or karamihan sa mga tao ganun eh. Well, Kasi- in my case, Ganito sa amin eh, kasi ganito sa ano. You need to unlearn. Matuto ka dapat manong mag-unlearn. Siyempre, hindi lahat. Baka mamaya pagdating mo dito, ganun ka na. Kasi in-unlearn mo na lahat. Hindi ka na marunong magsalita. You need to unlearn yung mga natutunan mo sa workplace mo. Kasi iba yung routine dito. Although, in terms of principle ng nursing, yes, definitely. Pero, oo nga. sometimes Lalo na iba. yung mahaba yung experience, unlike me na may Mm. lang. So, hindi siya naging struggle. Burden. Oo. Hindi Kasi madali mag-adjust. Oo. Lalo na yung mga kumbaga, doon na tinabuan ng ugat. Mm. sa trabaho nila pagdating dito. Syempre, ang Talaga. hirap ng Sobra. may ibang- yun. So, feeling ko yung isa sa mga bagay na kailangan niya matutunan. Kailangan niya i-unlearn yun. Para magkaroon kayo ng space to accept yung mga bago dito, yung how do they do things here. Pero idadagdag ko na lang din, no? Meron pa? Ayaw mo. Ayaw mo ata eh. Huwag kayo nagko-convert. Kasi pag nagko-convert kayo, ang hirap bumili. As in, ako Pero, ay, ang mahal naman nito. Oh, ganyan ako noong una. So, yun lang yung masasuggest ko. Wag. Pero, since nga, ngayon na tumigil na tayong mag-convert, yung pamimili sobrang bilis na Nasobrahan lang. naman, yes. Nasobrahan. So, yun. Yung parang, 5 pounds lang naman pala to. Exactly.
Gumaganyan ka na, napapahablot ka na lang. Magugulat ka na, hindi mo nga hinahablot. Nasa basket. Hindi, na-check out mo na. Bayad na! Shit, bayad na. So, yun. Gulat ka na lang. Yes, Kaya nga, that's the ano, only thing. Lahat ng sobra, masama. So, As dapat in. all in moderation lang. Pero, who are we? Hala. We are. Saucy. So, dyan po nagtatapos ang aming Yes. kwentuhan for episode 2. Wala na. The first time. Wala na namang saysay, pero Na nagchismisan usapan, lang yes. kami. Yes. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. And tune in sa next namin. Sa next. Another mic test. So, yun. Maraming salamat ulit sa inyong pagsilip sa aming podcast at sana meron kayong ikinapulutang kalokohan. So, sana subaybayan nyo ang tabayanan. At saka i-share nyo na rin, baka naman sakali, no? Kung gusto nyo lang naman at sana gustuhin nyo din. Or kung gusto nyo dumami yung haters namin, okay. Pwede din! Oo. Sabi nga nila, bad publicity is publicity. Yeah. The more haters, the merrier. Ay, There's ha? Yeah. Yes. Hoy, magpaalam na tayo. Ang haba ng out. Paano nga yung paalam natin last time? Till next time. Hindi yun ba yun? See you in our next podcast. See you. Hindi, ganito na lang. Sabi nga ni Parokya ni Edgar. Kasi hindi namin alam kung paano matatapos. Okay. Ganito na lang, bigla na lang mawawala.